DSWD Educational Assistance. Katuwang po ang Department of Social Welfare and Development. Nabigay po tayo ng 1,000 pesos, 1,000 po, mula po sa mga solo parents na nagkakahalaga po ng 3,000 piso bawat beneficiary. Ito po ay may kabuuan na 3 milyon. Para naman po sa ating mga senior citizen, 3 mahalagang ordinansa ang ipinatupad ng inyong abang lingkod, kabilang dito ang mga sumusunod. Centenarian Ordinance, kung saan ang ating administrasyon ay nakapagbigay sa halagang 50,000 cash sa mga may edad na 100 taon. Cash Incentives for Senior Citizens Ordinance of 2021, kung saan ang ating administrasyon ay nagbigay po ng 10,000 piso sa may edad na 90 to 99 years old sa bawat isa, na may bilang po na 4,902 senior citizen ang ating nabiyayaan noong nakaraan taon. Para naman po sa mga kinasal at nagdiwang ng kanilang 50th wedding anniversary incentives, na mahagi po tayo ng mga insentibo, regalo, food packs, para po sa mag-asawang nagdaos ng kanilang anibersaryo, sa 50th wedding anniversary, at pagdiriwang din po ng post-elderly week celebrations. Assistance din po for individual crisis situation. Sa bisa po ng Municipal Ordinance 2021-301 na may titulong haplos ng pagmamahal ordinance, buong pusong inilahad ng pamahalang bayan ang mga financial assistance para po sa mga individual in crisis situation sa pamamagitan po ng medical, burial assistance, gayon din po ang assistance para po sa mga D40, differently abled person, disasters victim, at mga iba pong individual na aapektuhan po ng iba't ibang krisis na sitwasyon. Assistance to differently abled person. Samantala, mayroon din po tayong 54 differently abled person na pinagkalooban ng 3,000 PWD financial assistance at pagkakaloob po ng mga educational materials para po sa school learners with special needs. Mayroon din po tayong karagdagang pondo na nagmula sa tanggapan ng inyong lingkod na nakalaan sa mga financial assistance. For the gender and development programs, ipinatupad din po ng tanggapan ng MSWDO ang mga sumusunod na programs for gender and development and women empowerment and youth development upang patuloy na maging kasama sila sa pamahalang bayan ng mga development programs. Paglalaan ng mga pondo para sa kanilang mga pagsasanay upang maging epektibong katuwang ng bayan. Paglalaan din po ng 13 milyong piso, 13 million pesos, para sa konstruksyon ng 4-story multipurpose building sa Barangay Mercado upang magamit ng MSWDO, OSCA, SK, at Liga ng mga Barangay. Kasama din po ang national agencies tulad po ng COMELEC, DILG, upang mailapit po ang kanilang serbisyo sa taong bayan. Improvement din po ng Bahay Pag-asa sa Barangay Tabi. Naglaan din po tayo ng 250 milyon. Paglulunsad po ng family data profiling, data collection, alinsunod po sa Municipal Ordinance 2020-277 upang
manlagap ng mga komprehensong datos ng bawat pamilyang Buwakenyo. Tayo po ay naglaan ng 3.5 million pesos para po sa lahat ng BNS na makakatanggap po ang bawat isa sa 61 barangay ng laptops. Medical mission, ipinagmamalaki din po ng inyong abang lingkod ang pagsasagawa ng medical mission sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan sa Rotary Club of Rizal Premier na nagdala po ng mga doktor upang magsagawa po ng pre-consultation and services, pagbibigay ng mga 100 eye care lenses, 7 wheelchairs, 2 prosthetics, and 4 single canes. Bumili rin po tayo ng 4 na barangay police patrol. Ito po ay nagkakahalaga na 2.3 million pesos. Upang patuloy po nating masiguro ang serbisyo ng komunidad, sa tulong po ng resolusyon na ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Buwak, maipapamahagi po natin ang mga sumusunod. SB Resolution number 2023-24, donation of 400 square meter lot for Bureau of Fire Protection, BFP, in Barangay Santol. SB Resolution number 2023-203, donation of 180 square meter lot for Philippine Coast Guard located in Barangay Laylay. Binigyan din po natin ng pagkilala si Ginoong Joben Hinang, Social Welfare Assistant, na nakatanggap ng Gawad Pagkilala bilang Most Outstanding Social Worker in Adaptation of Alternative Childcare Regional Category. Dumako naman po tayo sa sports and game services. Sa larangan po ng sports and games, sa ilalim po ng pamumuno ni Ginoong Rafael Bugarin, Sports Coordinator, na isagawa ang mga sumusunod na programa para po sa mga kabataan at atletang Buwakenyo. Tuloy-tuloy na pagsasanay para po sa municipal at provincial athletic meet na nilahukan ng mga manlalaro, atleta ng Buwak sa administrasyong ito. Nagkamit po ang bayan ng Buwak ng 79 gold medals, 50 silver medals, 51 bronze medals. Inulunsad din po natin ang mga sumusunod na gawain: LGBTQIA+, Summer Volleyball Tournament, Community-Based Sports Development Program, Interagency Development Program, Sports Festival for the 123rd Civil Service Month Celebration, participated in the Invitational Presby Cup Intertown Volleyball and Basketball Tournament, Intertoda Basketball Tournament Season 1 and Season 2, the Iron Sight for Governance 2023 First Mayor Army Carrion Cups and Shoot Fest. Dadako naman po tayo sa Disaster Risk Reduction and Management sa ilalim po ng magkasunod na pangangasiwa ng ating minamahal na ENP Luna
Yolio Manrique. At ganoon din po sa ating Municipal Administrator, Carlo Pilisardo Jacinto. Sa pagtugon ng bayan ng Buwak sa hamon ng nagbabagong panahon, mahalaga ang mga kagamitan, gusali, at mga pagsasanay na naaayon sa ating Disaster Risk Reduction and Management Plan ang ipinatutupad at pinaglalaanan ng sapat na pondo upang ganap na magamit ito sa panahon ng krisis at kalamidad. Pagbili po ng 2 unit na fire response motor vehicle na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Pagpapatayo po ng multipurpose building evacuation quarantine facility Barangay Bantad na nagkakahalaga po ng 5,376,786.71 centavos. Pagpapatuloy po ng mga pagsasanay para po sa epektibong pagtugon ng mga barangay sa mga sakuna, kalamidad at tamang paggamit ng mga pondo kaugnay po sa disaster mitigation programs, quarterly clearing and dredging of canals and waterways, flood management program, National Disaster Resiliency Program, animal bite management, and response of 3 emergencies of rabies in Buwak, purchase of motor vehicle 1 unit shuttle van, andyan na po, dumating na. Ganun din po sa kauna-unahan, a mass transport vehicle 1 unit, 2.5 million, andyan na rin po ang demo unit. Our coaster, first in the history. Sa determinasyon at pagpupursigi ng mga tanggapan ng MDRRMO ay nakamit natin ang award ng Fully Compliant Municipality National Level Gawad Kalamidad at Sakuna laban po sa sariling galing ang kaligtasan Gawad Kalasag. Sa sektor po ng infrastructure development, sa pangunguna po ng ating Municipal Engineer Office, sa pangangasiwa ng ating Municipal Engineer Lee Aguilar. Municipal na po, hindi na po OIC dahil pinirmahan ko na po ang kanyang appointment kahapon. Palakpakan po natin siya. Upang higit na maging maayos ang serbisyo publiko, sa tulong ng ordinansa mula po sa Sangguniang Bayan, katuwang ang Municipal Development Council, napondohan po ang pagsasagawa ng mga sumusunod na infrastructure projects. Development of Public Market Complex Phase 1. Development of Public Market Complex Phase 2 ongoing. Layunin na naturang proyekto na higit pang ayusin at bigyan pansin ang kalagayan ng mga negosyanteng Buwakenyo. Sa pamamagitan nito, higit na magiging aktibo ang kalakalan sa ating bayan. Ang pagkakaroon ng bagong gusali sa ating pamilihang bayan ay malaki ang maitutulong para sa paglago ng kalakalan at pagninegosyo.
Concreting of Kawit Tugus Farm to Market Road. Ang pondo po ay nagmula sa Department of Agriculture, PRDP, World Bank, na nagkakahalaga po ng 85,871 pesos and 871,082 pesos and 38 centavos. Sa kasalukuyan po, sinasagawa ang kalsada sa naturang lugar upang maging kapaki-pakinabang sa mga magsasaka na nagdadala po ng kanilang mga produkto sa kabayanan. Layunin din po natin na mapabilis ang biyahe ng mga mamamayan, partikular na po ang mga mag-aaral na hindi na po inaalala ang pagbaha at hirap ng pagtahak sa mga lansangan bago po makarating ng kanilang mga tahanan. Sa panahon po ng kalamidad, gayon din sa pagdala ng pasyente, sa panahon po ng emergency, kasama na rin din po dito ang pagpapadali ng transportation patungo po sa tourism areas, butterfly farms, Jayunet Coconut Processing Facility, at marami pa pong iba. Maari pong makinabang sa pagkakaroon ng maayos na lansangan para sa mamamayan, hindi lamang po Kawit at Tugos, gayon din po ang Barangay Duyay. Nagkaroon din po tayo ng konstruksyon ng Buwak South Central School para po sa Alternative Learning System sa Buwak South Central School na nagkakahalaga po ng 1,569 pesos, 680 and 67 centavos. Meron din po tayong inilaan na halaga na 1,954,032 and 69 centavos para naman po sa konstruksyon ng Buwak North Central School, ALS Building. Yan po ay natapos na rin. Sapagkat naniniwala ang administrasyong ito sa halaga ng edukasyon. Para naman po sa mga out-of-school youth, sinusuportahan ng pamahalang bayan ang pagtatayo ng 2 ALS building kung saan kinakalinga ang mga kabataang hindi pinalad makadalo ng formal na edukasyon. Ang SB Resolution number 2022-58 ang siyang nag-ratify sa local school board resolution upang maglaan ng pondo mula po sa Special Education Fund para po maitalaga ang unappropriated balance na nagkakahalaga po ng 4 na milyon. Na siya naman po nating ginamit sa pagpapatayo po na naturang gusali ng Buwak North District and Buwak South District ng Buwak. Tayo rin po ay nag-install ng mga solar-powered street lights sa mga accident-prone area. Nagkakahalaga po ito ng 2,372 pesos, 757 and 24 centavos. Layunin naman ng proyektong ito na mabigyan at maliwanag at ligtas na lansangan ang publiko, lalong-lalo na po sa gabi, kung saan higit po natin kailangan para makasigurong ligtas po ang ating mga mamamayan.
Installation of temporary transport shed with comfort rooms. Dito po ito sa may Buwak Riverbed. Andyan din po na nagkakahalaga rin po ng 1.5 million pesos. Bilang tugon naman po ito para sa mga kahilingan ng transport sector ng Buwak. Pinondohan ang pagpapatayo ng temporary transport shed with comfort rooms upang makatulong po ito sa ating mga transport group sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho at pagkakaroon din po ng naturang pasilidad ay higit na kailangan upang sila ay maproteksyonan sa init at araw, sa tag-ulan, upang hindi sila magkasakit. Improvement of second floor Casa Real building na nagkakahalaga po ng 3 million pesos. Ang gusaling Casa Real ay lugar para sa pagdaraos ng mga programang may kaugnayan sa pagpapayabong ng mga kakayanan ng mamamayan. Sa larangan ng culture and arts, ito rin po ay sumisimbolo sa kasaysayan at kagitingan ng lahing Marinduqueño. Marapat lamang na patuloy na bigyang pagpapahalaga ang pagsasaayos nito upang mapakinabangan ng pamahalang bayan sa paglulunsad ng mahalagang programang kultural at paglilinang ng kakayanan ng kabataang Buwakenyo. Naglaan din po ang pamahalang bayan ng municipal support for barangay development projects na nagkakahalaga po ng 200,000 bawat barangay. Nagsimula po ito noong 2021 hanggang 2022 upang matugunan po ang mga pangangailangan ng mga barangay. Bumili rin po tayo ng mga heavy equipments para sa bayan ng Buwak upang makatugon sa mga gawain sa serbisyong pambayan tulad po ng multifunctional heavy equipment backloader. Makikita niyo po dyan sa likuran. Brand new motor grader, nandyan din po sa likuran. Ganon din po ang brand new road roller. Nagpagawa rin po tayo ng 20-footer drive-van para po sa pag-aayos ng mga kagamitan, mga files sa bawat tanggapan ng pamahalang bayan na ito po ay ilalagay sa barangay tabi na nagkakahalaga po ng 6.7 million pesos. Ang pamahalang bayan po ay tumanggap din po ng pagkilala mula po sa DNR for Outstanding Practices for Alternative Fuel Utilization Regional Level. Dumako naman po tayo sa aspeto ng economic development. Sa aspeto po ng pang-agrikultura, sa ilalim po ng pangangasiwa ni Ginang Ederlinda Hasmin, Municipal Agriculture Officer, na ipatupad po at patuloy na isinasagawa ang mga sumusunod na programa para po sa mga komunidad upang siguruhin ang mga sapat na pagkain sa hapag ng pamilyang Buwakenyo. Ilan dito ang pagpapatuloy ng mga sumusunod na programa: agriculture support programs and projects, food sufficiency programs sa administrasyong ito na mayroong 3,174 and
0.74 metric tons na palay ang naiproduce po natin at nakamit po natin ang 52% rice sufficiency level. Provision naman po para po sa table and tents during Changi Day. Ang bawat vendor po ay bibigyan din po natin ng tables and tents na nagkakahalaga rin po ng 1,150,000 pesos na may bilang na may 100 vendors. Production support services para po sa 7,824 na bilang ng mga magsasaka at mangingisda na tumanggap ng agricultural fishery inputs. Animal healthcare and management services, kung saan 6,754 na bilang ng mga magsasaka ang nakatanggap ng mga gamot para sa deworming, vitamins, supplementation, animal disease treatment, para po sa kabuuan 12,183 animal heads tulad po ng swine, goat, large animal, dog, and cat. Sa kasalukuyan po, tayo po ay nasa kategoryang pink zone, na ang ibig sabihin ay magsisilbing buffer zone ay wala na tayong infected na barangay na ASF bagamat malapit po sa naapektuhang lugar. Kaugnay din po dito ang pagkalat ng ASF. Nagkaroon din po tayo ng rehabilitation programs. Namahagi din po tayo ng 24,200 broiler chicks, sisiw, na may kasamang 851 bags of complementary feeds sa 254 beneficiaries. Namahagi rin po tayo sa 273 heads of centennial pigs na may kasamang 542 sacks of complementary feeds sa 91 beneficiaries. Ganon din po sa risk transfer mechanisms. Mayroon po tayong 2,281 na magsasaka at mangingisda na natulungan para po sa aplikasyon ng insurance at 1,112 naman po na farmers and fishermen received indemnification checks amounting to 8,127,719 pesos for CY 2023. Livelihood development programs. Namahagi din po ng seed capital para po sa 49 fisher folks for processing venture na nagkakahalaga rin po ng 665,000 pesos. Para naman po sa Integrated Vegetable Production Program, namahagi rin po ng mga kagamitan para po sa production, intervention to commercial vegetable growers. Pagpapatuloy po ng mga trainings and seminars, patuloy po ang pag-aaral hinggil sa makabago at naaayong pamamaraan kaugnay ng gawaing pang-agrikultura. Pagsasagawa ng mga taunang programa para sa Farmers and Fisher Folks Month Celebration, Agritourism Initiatives, and Tourism, Culture and Heritage Advocacy and Promotion, na pinangunahan din po ng ating Ginangjing Lotto, Municipal Tourism Officer. Patuloy din po ang implementasyon ng
program na may kaugnayan sa promotion ng turismo sa ating bayan, tulad po ng pagtanggap ng mga panauhing magiging katulong ng ating bayan upang ma-promote ang tourism products. Ilan po ang naisagawa ang pagpapatuloy sa mga panauhin para po katulad ng Challenge Accepted Marinduque Cycling Experience na binuo po ng mga bikers na umikot sa ating tourism sites. Upang pag-aralan po ang nararapat na tourism circuit para sa bayan at lalawigan at pagtanggap po ng Center for Fun ng Mimaropa Region, upang personal po na matunghayan ang Bila-Bila Festival ng Buwak. Pagsasagawa din po ng programa para po sa Moriones Lenten Rites ay patuloy din po ang pagbibigay ng suporta ng Morion Recollection para po sa pagpapalalim ng panata ng pagmumoryon. Implementation ng Bila-Bila Festival sa buwan ng Mayo na magkasunod sa taong 2023 and 2024, alinsunod po sa Bila-Bila Festival Ordinance of 2021 ang pagbibigay ng suporta sa Butterfly Breeders Organization at PhilExport upang isagawa ang programang release of 1,000 butterflies in the Wild of Butterfly District ng Buwak. Pag-aalay sa pagdating ng international cruise ship sa Kawit Port, kung saan mahigit 90 Australian tourists ang dumating sa ating bayan. Paglulunsad din po ng Tubong Festival, alinsunod sa Tubong as Intangible Cultural Heritage Ordinance of Buwak. Pagsasagawa rin po ng Tourism Awareness Seminar upang mapaghandaan ang pagsasagawa ng Local Tourism Development Plan ng ating bayan na siyang magiging roadmap para sa taong 2025 hanggang 2030. Ang pagsasaayos din po ng landas ng tourism development at paglalaan ng pondo para dito ay naglaan po tayo ng 500,000 pesos. Pagpapadalo po ng 60 tourism service providers para po sa pagsasanay ng Filipino Brand of Service Excellence sa tulong po ng DOT Mimaropa Region at Provincial Tourism Office upang maging maayos ang pagtanggap ng ating bisita at mga turistang dumarating sa ating bayan. Pagtugon at pagpapatupad ng Department of Tourism Accreditation System para po sa primary tourism establishment upang maging globally competitive and tourism services ng ating bayan. Sa kasalukuyan, mayroon din po tayong 10 tourism establishment, isang tour operator at 2 DOT accredited tour guides na nabigyan din po ng DOT Certificate of Accreditation. Cultural and Heritage Preservation. Sa tulong po ng Sangguniang Bayan Resolution, na isagawa po ang registration ng cultural properties ng National Commission for Cultural and Arts, NCCA, as required in the DILG Seal of Good Local Governance. Patuloy rin po ang pagpapatupad ng paglulunsad ng annual cultural activities and other commemorative events. Pagsasagawa po ng exhibit on cultural properties upang makatulong sa mga mag-aaral and cultural arts and program. Alinsunod po sa mga Municipal Ordinance 2022-351, naideklara rin po ang December 8, 2022 to December 7, 2023 as quadricentennial year of the re-establishment of Buwak.
Marinduque as independent pueblo or town, and creating quadricentennial executive committee na nagsagawa ng programang tumatatak sa kasaysayan para po sa quadricentennial celebration ng Buwak taong 2022-2023 at maging mga programa ng Neo-Centennial Celebration. Ang tanggapan po ng Municipal Information and Tourism Desk ay consistent po na passer sa 7 indicators ng Seal of Good Local Governance for the area of tourism, culture, and arts para po sa taong 2022 hanggang 2023. Awarded with certificate of compliance of the National Commission for Culture and Arts for the submission of relevant compliant documents on cultural property registration for the year 2022, 2023, and 2024. Dadako naman po tayo sa market operation na pinangungunahan din po ng ating Ginoong Luisito Navarro. Ang ating market superintendent. Ang tanggapang ito ay direktang nagsasaayos at nagpapatakbo ng operasyon ng Pamilihang Bayan ng Buwak, lalo tigit sa pagpapatupad ng market rules and regulation. Pagsasagawa ng mga stakeholders consultation meetings upang direktang malaman ang mga hinaing ng mga negosyanteng umuupa sa mga gusali ng Pamilihang Bayan at maging hinaing ng mga negosyanteng pansamantalang nawawalan ng pwesto habang isinasagawa ang New Market Complex. Pagsisiguro na ang mga binebentang karne, isda, at iba pang marine products ay direktang nakakarating sa Pamilihang Bayan at nabibili ng tama at abot kayang halaga sa tulong po ng Meat Inspector na si Ginoong Nilo Mantaring. Pagsasaayos din po ng market facilities na may pondo po at nagkakahalaga ng 2,917,000 pesos. Patuloy din po ang pangangasiwa ng Buwak Night Market at Sunday Bazaar, Tiangge sa ABC Producers Market para po sa promosyon ng mga produktong ng ating mga local farmers, entrepreneurs upang mahikayat silang magdala ng kanilang mga produkto sa kabayanan. Ilan po dito sa kasulukuyang proyekto ay sinasagawa po sa Pamilihang Bayan ng Buwak ang mga sumusunod: renovation, repair, improvement ng ABC Producers Market with toilet na nagkakahalaga po ng 1.5 million pesos. Relocation, temporary stalls at Market Site Street na nagkakahalaga rin po ng 500,000 pesos. Repainting of public market, blue building na nagkakahalaga po ng 1 million pesos. Dadako naman po tayo sa environmental management. Sa mga problemang kinakaharap natin sa basura, minabuti po ng ating administrasyon na makipag-tie up po sa Geocycle Waste Management Unit of Holcim Philippines Incorporated. Sa programang ito, atin pong dinadala ang nakukolekta ng mga basura sa kanilang planta sa Bulacan upang magamit sa renewable energy sa paggawa ng simento. Nagayon din po
ay hindi rin po ito maitambak sa ating sanitary landfill sa Maybo. Gayun din, ating pinalakas ang kapasidad ng pagsasaayos ng basura. Lalo't higit matulungan ang ating 61 barangay. Kaya naman po, nagdagdag tayo ng mga kagamitang magagamit katulad po ng mga sumusunod. Pagbili po ng 61 unit motor vehicle garbage collection motorcycle, 6 million pesos. Ang bawat isang barangay po ay makakapag-uwi. Ito po ay i-donate ng ating munisipyo ng motorcycle habal-habal. Andyan po ang mga susi. Inaabot na po ng ating mga konsehal. Lahat po yan na narito sa 61 barangay ay pwede na po nilang iuwi ang kanilang motorcycle na habal-habal. Ha? Ha? Maraming salamat po sa ating mga kapitan at kapitana. Opo. Tayo rin po ay bumili ng 10 garbage hauler na may kabuuang halaga na 7 milyon na ipamamahagi din po natin ito sa ating di ba? Ipamamahagi din po natin ito for clusters. Ano po? Lahat po ng clusters sa ating bayan ay mabibigyan din po ng garbage hauler. Wala bang palakpak dyan? Joke lang. Bumili rin po tayo dalawang truck. Andiyan po. Bumili po. Wait lang. Buti pa yung mic. Check. Okay. Mabuti pa yung mic, napapagod. Well, pagpapatuloy ko po, nakabili rin po tayo ng 2 dump truck na nagkakahalaga ng 6 na milyon. Opo. Andyan din po sa likuran. Kaya po yung mga tiga-poblasyon, sa tingin ko naman po, ay wala na rin po akong maririnig sa social media na nakatambak ang basura. Ganon din po na bumili rin po tayo ng isang wheel-type payloader na nagkakahalaga rin po ng 5.5 million pesos. Makikita nyo rin po dyan sa likuran. At meron din po tayong isang unit na crawler-type backhoe na may halagang 6.5 million na nandyan din po sa inyong likuran. Kaya mga minamahal kong mamamayan, Buwakenyo, lalong-lalo na po sa 61 barangay, andito na po, may mga heavy equipments na po tayo. Kung ano po ang mga pangangailangan
sa inyong mga barangay, ay pwede na po natin itong hiramin sa ating engineering office. Atin din pong binigyang pansin ang pangangalaga ng ating kalikasan. Kaalinsabay ng patuloy na pag-unlad ng ating bayan. Kaya naman po patuloy ang pagpapatupad ng mga programang kaugnay sa Integrated Coastal Resource Management sa pangunguna po ng ating Municipal Agriculture Office, katuwang po ang Department of Environment and Natural Resources. Isa na po dito ang pagsasagawa ng mangrove reforestation na kung saan nakapagtanim po tayo na may higit kumulang na 3,200 seedlings o propagals na may baybayin sa barangay Laylay, Maligaya, Pili at Balogo. Sa establishment din po ng Marine Protected Area sa barangay Kaganhaw at iba pang mga programang pangkalikasan. Sa atin pong paghahangad na mapabilis at mapagaan po ang serbisyo ng pamahalang bayan sa pamamagitan po ng information and communication technologies, patuloy nating ipinapatupad po ang proyektong Municipal-Wide Computerization Program kung saan po kasama ang Geographic Information System, GIS, Enhanced Tax Revenue Assessment and Collection System, at pagpapatupad po ng online payment solution, katuwang po ang Land Bank of the Philippines. Ang LGU Buwak po ay maswerteng napili bilang isa sa mga 80 LGUs mula po sa 1,643 na mga lungsod at munisipalidad bilang isang pilot site para po sa programa ng Department of Science and Technology. Para naman po sa Smart and Sustainable Communities Program, ang programa ay opisyal na inulunsad ng National Science and Technology Week na ginanap po sa Iloilo City noong November 22 hanggang 26, 2023. Ang isang smart and sustainable city at community ay gumagamit ng information and communication technologies at iba pang mga pamamaraan upang mapabuti ang kalidad ng buhay, urban efficiency at kakayanan habang kinakalinga din ang pangangailangan ng ekonomiya, lipunan, kalikasan para po sa kasulukuyan at ang mga sumusunod na henerasyon. Sa sipag at dedikasyon ng ating ICTO, walang iba kundi po ang ating minamahal na si Jacob Mentabirhen, ang ating municipal librarian na si Hill Francis Manguera, na siya rin pong Tech for Ed and vocal person. Ang Buwak ay binigyan din po ng pagkilala ng Department of Information and Communication Technology para po sa patuloy sa pagsuporta at implementasyon ng mga iba't ibang DICT projects and programs. Ang Tech for Ed Center ay na-upgrade bilang isang Digital Transformation Center, DTC, kung saan ang layunin ay ang pagbibigay ng mga digital literacy skills training sa bawat Buwakenyo. Gayon din naman, ang Tech for Ed Center ay nabigyan din po ng 10 sets of desktop computer, printer, projector, and CCTV camera para po sa kanilang patuloy na serbisyo sa taong 2023. Nagkaroon din po ng ceremonial launching ang e-government project para po sa pagbibigay ng libreng internet connection para po sa piling opisina ng mga national at local agencies.
Ang tanggapan naman po ng pambayang pagpaplano at pagpapaunlad sa pangunguna po ng ating napakasipag at aktibong department head na si Lieutenant Colonel Luna Yoleo Manrique, ay laging katuwang ng inyong abang lingkod upang masigurong maihanay ang mga programa, ang mga proyekto na kinakailangan maisakatuparan ng pamahalaang bayan. Sila rin po ang nangunguna sa malalaking proyektong PRDP sub-project ng Kawit-Tugos Farm to Market Road. Ang proyektong Municipal Support for Barangay Development Projects, katuwang din po ang iba't ibang sektor ng ating lipunan, mga civil society organization, non-government organization, mga national government agency, mga punong barangay, nagawa natin ang mga plano tulad ng climate change adoption, executive legislative agenda, capacity development agenda, comprehensive development plan, LDIP and NAIP. Ang tanggapan naman po ng pambayang tagatalang sibil sa pangunguna po at maasahan na napakahusay na MCR na si Ginang Dalia Handusay, na silang sumusiguro na ang lahat ng mamamayan ay may mga pagkakakilanlan sa ating lipunan, na isakatuparan ang 4 na mass wedding sa iba't ibang okasyon at lugar, katuwang po ang mga simbahan, gayon din po ang pagsasagawa ng mobile registration sa bawat barangay. Dahil po sa kanyang sipag at dedikasyon, nagawaran po din siya sa pagkilala ng MCRO ng mga sumusunod. Para po sa taong 2023, pagkilala po para sa pagpapatupad ng mga programang kaugnay sa RA 11642 o Domestic Administration Adoption, ang Alternative Childcare Act through the registration of order of adoption. 4th place bilang outstanding local civil registry office, large category para po sa taong 2019. 5th place outstanding local civil registry office, large category para po sa taong 2020. 7th place, outstanding local civil registry office, large category, para din po sa taong 2021. At dahil po dito, sa sunod-sunod na mga awards na top 10 outstanding LCROs na natanggap mula sa PSA, 2 sunod na taong tumanggap ang Local Civil Registry Office ng Buwak ng Circle of Excellence Award mula po sa PSA para po sa taong 2021-2022. Sa ilalim po ng aking administrasyon, katuwang po ang ating kasulukuyang Human Resource and Department Management Officer na si Ginang Donalyn Benaventura, at Community Affairs Office, ay naipamigay po ang insentibo para po sa frontline workers na nagkakahalaga po ng 2,105,000 sa bisa po ng Ordinance 2003-090 na may pamagat an ordinance establishing a barangay frontline workers welfare and capability building program, granting monetary incentives hereof and for other related purposes.
Kasama din po dito ang paglaan ng pondo para po sa pamamahagi ng 61 tents sa bawat barangay na nagkakahalaga ng 458,000 pesos. Ang bawat isang barangay po, yung inyong sinusulungan ay pwede nyo na rin pong iuwi mamaya pagkatapos po ng ating SONA. Nais ko rin pong ipabatid sa inyong lahat na naglaan po at dagdag na pondo para po sa mga frontline workers. Pakinggan po monthly honoraria for barangay tanod and health workers ay magiging 2,000 pesos na po mula po sa dating 1,000 piso. Monthly honoraria for barangay nutrition scholars and daycare workers ay magiging 1,000 piso na po mula po sa 500 piso. Lakas ang palakpak. Ang mga programa at mithiin para sa bayan ng inyong abang lingkod ay patuloy pong maisasagawa. Maipamamalas ang tagumpay kung tayo po ay sama-sama at ang bawat isa sa atin ay pangangalagaan ang mga laang yaman na ipinagkaloob ng bayan sa lahat ng barangay. At ipapatupad po ng bukal sa ating puso para po sa ating mga minamahal na sambayanang Buwakenyo. Muli po, ang inyong abang lingkod ay humihiling na samahan niyo po ako at ang buong pamahalaan ng bayan ng Buwak sa pagbuo ng pangarap, ng ating pangarap para sa kaunlaran at kinabukasan ng ating sinisintang bayan ng Buwak. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ibinigay po ninyong tiwala, pagmamahal sa inyong abang lingkod na maging kasama ninyo at maging bahagi po ng inyong tahanan. Tayo nga po ay ganap ng isang pamilya. At kung saan man po dalhin ng Panginoong Diyos ang aking mga yapak sa larangan ng lingkurang bayan, ay lagi rin po nating mangunguna ang katagang Sulong Buwak! Sabay pagpapakita ng simbolong kayo po ang lumikha. Salamat po sa letra C na nakatapat po sa inyong mga puso. Lahat ay may takdang panahon sa ilalim ng araw, bagamat lahat ay nagbabago at lahat ay lumilipas. Ang pagmamahal na itinanim, inalagaan, ipinayabong ng pamilyang Buwakenyo ay mananatili hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mabuhay po ang pamilyang Buwakenyo! Mabuhay po ang pamilyang Buwakenyo! Sulong Buwak! Sulong Buwak! Mahal na mahal ko po
kayo. Bagong umaga, bagong siglo, araw ay sumikat, damang init mo, bagong tibok ng puso, naririnig ko, bagong siglo at bagong yugto. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magkasama. Mula noon hanggang ngayon, tayo'y nagkakaisa. Maghawak kamay, huwag bibitaw. Sa unang hakbang, Boqueño, sabay-sabay tayo. Sulong bayan, huwag keryon. Sulong bayan, huwag keryon. Sa bagong umaga, lahat magkakasama. Patuloy ang pangarap, huwag keryon. Sa bagong siklo, buhay nagbabago. Pangarap ng tao, pagsubok ay dama mo. Sa bagong paglalakbay, patuloy ang asenso. Isang pangarap, isang magandang bukas. Huwag kalimutan, laging magmahalan. Tayo'y magtulungan, pangarap ng bayan. Tayo'y magsama-sama para sa isang tagumpay. Pangarap ng bayan, isang magandang buhay. Sulong bayan, huwag keryon. Sulong bayan, huwag keryon. Sa bagong umaga, lahat magkakasama. Patuloy ang pangarap, huwag keryon. Sulong bayan, huwag keryon. Sulong bayan, huwag keryon. Sa bagong umaga, lahat magkakasama. Patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap, patuloy ang pangarap. Huwag keryon. Sulong Buwak! Sulong Buwak! Sulong Buwak! Marami pong salamat sa impormasyon at ulat na inihayag ng ating punong bayan. Amin pong dalangin ang patuloy na pagpapala ng ating Diyos upang maging instrumento ka pa sa patuloy na pag-unlad ng ating minamahal na bayan ng Buwak. Muli po, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating punong bayan. Kagalang-galang,
Army de la Cruz Carrion. Check. Muli po ang ating kagalang-galang Mayor Army de la Cruz Carrion. Sulong buwak! Carry on! Sulong buwak! Carry on! Sulong buwak! Carry on! At ang awit pong ating napakinggan ay ang ating team song, ang ating Neon Centennial, na ginampanan po ni Binibining Karel Manrique. Isang masigabong palakpakan. Ayan, Sir Gerson, ang State of Municipal Address ang nagpapahayag kung gaano kaunlad ang ating bayan. At syempre, salamat po sa pamumuno ng ating mga namumuno sa ating bayan ngayon. Syempre, pinapangunahan ng ating iginagalang na Municipal Mayor, kagalang-galang Army de la Cruz Carrion, katuwang ang ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo at ang sangguniang bayan ng Buwak. Marami pong salamat. Napakahusay ng pagbibigay ulat ng ating mayor ngayong umaga, Ate Lani. At muli, masigabong palakpakan para po sa ating bayan, ang bayan ng Buwak! At sa pagkakataon pong ito ay isang pananitang muli ang ating mapapakinggan mula sa ama ng ating lalawigan, kagalang-galang Presbitero J. Velasco Jr. na ngayon ay kinatawan ng ating kagalang-galang Attorney Mark Julius P. Caballes, Acting Provincial Governor. Maraming salamat po sa magaling namin tagapagpakilala. Sa ating pong punong bayan at ina ng bayan ng Buwak, kagalang-galang Mayor Army D.C. Carrion. Pangalawang punong bayan, kagalang-galang Vice Mayor Mark Anthony E. Senyo. Sa mga bumubuo ng ika-11 na sangguniang bayan ng Buwak, kagalang-galang Teresa P. Caballes, galang-galang Mark Angelo Hinang, kagalang-galang Alenic Andrew Solomon, kagalang-galang Luisito Laylay, kagalang-galang Gilmer R. Manguera, kagalang-galang Daniel Larga, kagalang-galang Luisito Mahaba, kagalang-galang Ryan Cesar Nepomuceno, Pangulo ng Liga ng mga Barangay, kagalang-galang Donna Miraflor, PPSK President, kagalang-galang John Mark Hayag, sa mga ginagalang na punong barangay ng bayan ng Buwak, kasama ang bumubuo ng kanilang sangguniang barangay. Sa pangunguna at syempre sa pangunguna ng host barangay natin at ang kanilang sanggunian sa pangunguna ni Kapitan Arnold Labay. Sa lahat ng nanungkulon sa barangay kasama mga frontliners, sa mga kawani ng ating lokal at panlalawigang sangay ng ating mga pamahalaan. Ganon din sa lahat ng kinatawan ng pamahalaang nasyonal. Tayaan nyo na rin po ang batiin ng mga kasama nating mga bisita dito sa harapan. Nandito po ang Mayor natin mula sa bayan ng Binavista, Mayor Bong Shena. Vice Mayor David Vito, Consel Grate. Nandito rin po ang Vice Mayor mula sa bayan ng Gasan, Vice Mayor Leng Baldo at Konsehal Ricky Macunat. At ating po mga iba pang mga bisita at mga kasama ko sa sangguniang palalawigan. Sa panguna po ni Vice Governor Adeline Lynn Angeles, na kinatawan po ni Ma'am Ivy Marciano. Dito rin po si Board Member Neryl Manggol, PCL President. Board Member Aurelio Leva III. Siyang nagkakatawan kay Congressman Lord Alan Velasco. Pagbati rin po sa ating Director Jacinto Mateo III. Kay Provincial Director Arthur Salida. Police Major Argel Padilla. Siyempre po sa ating Municipal Administrator, kay Sir Carlo Felizardo D.C. Jacinto. General Roger Quesada, and Major General Roberto Capulong. Sa lahat po na iba pa mga bisita at mga saksi po sa araw na ito, sa pong maganda at mapagpalang hapon.
So ako po ang natasan ng ating Governor Presbyterio J. Velasco, para po ipadala ang kanyang mensahe sapagkat siya po kasama po ang ating Vice Governor Adeline Angeles. May isa pong importanteng engagement sa ibang bansa. At asahan po natin ang kanilang pagbalik sa mga masunod na araw. Ngunit pinapaabot po nila ang kanilang pakikisa at ang kanilang pagbati sa isa pong successful at makabuluhan na State of the Municipality address ng ating Mayor Army DC Carion. So ito po ang mensahe ng ating mahal na gobernador. Sa ating kagalang-galang na panauhin, mga opisyal ng ating lokal na pamahalaan, na naririto ngayon, mga guro, mga estudyante, mga puwersa ng kapulisan, at mga minamahal kong mga kababayan. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang ika-124th anniversary ng makasaysayang Battle of Pai. Isang mahalagang yugto sa ating kasaysayan na naganap dito mismo sa Sitio Pai, Balimbing, Buwak, Marinduque. Ang tagumpay na ito ay isang simbolo ng katapangan, pagmamahal sa bayan at pakikisa ng ating mga maninuno. Sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Maximo Abad, ang ating mga magiting na ninuno ay nagsama-sama upang ipagtanggol ang ating lupang tinubuan laban sa mga banyagang mananakop. Ang kanilang tagumpay sa Battle of Pai ay nagpamalas ng kanilang walang kapantay na tapang at kagitingan. Ang kanilang sakripisyo at determinasyon ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang para sa kanilang panahon, kundi pati na rin sa kasalukuyang panahon. Ngayon, habang ginugunita natin ang makasaysayang araw na ito, naway magsilbing paalala ito sa atin na ang diwa ng pagkakaisa at pag-ibig sa bayan ay patuloy nating isa puso at isa buhay. Sa bawat hamon ng ating hinaharap, naway maging gabay natin ang kanilang halimbawa. Ang kanilang tapang ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng pagbabago at kaunlaran sa ating barangay, sa ating bayan at sa ating buong lalawigan ng Marinduque. Bilang pagunita sa mga sakripisyo ng ating mga bayani, nais kong kilalanin ang mga pamilya na nagmula sa mga bayani ng Battle of Pai. Ang kanilang dugo at pawis ay nag-ukit ng isang makulay na kasaysayan na ating ipinagmamalaki. Ang kanilang mga pangalan ay dapat nating patuloy na bigyang pugay at isabuhay sa ating pang-araw-araw na gawain. Naway magsilbi tayong mga buhay na testamento ng kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Sa kasalukuyan, ang Marinduque ay patuloy na nagiging matatag at maunlad, hindi lamang sa aspeto ng ekonomiya, kundi pati na rin sa larangan ng edukasyon, kalusugan, at serbisyong panlipunan. Ang mga tagumpay na ito ay bunga ng ating pagkakaisa at pagtutulungan, mga katangian na minana natin mula sa ating mga ninuno. Ang edukasyon ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng pag-unlad. Patuloy tayong nag-i-invest sa edukasyon ng ating mga kabataan dahil naniniwala tayo na sila ang kinabukasan ng Marinduque. Kung kaya tayo ay lubos na nagpapasalamat sa pagiging ganap ng Marinduque State University ng MSC, ang kauna-unahang university ng ating lalawigan. Sa tulong ng mga guro, mga magulang at iba't ibang sektor ng lipunan, titiyakin natin na ang bawat bata ay magkakaroon ng oportunidad na makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap. Sa larangan naman ng kalusugan, mas pinapaigting natin ng mga programang pangkalusugan upang masiguro na ang bawat Marinduqueño ay may access sa dekalidad na serbisyong medikal. Ang ating mga health centers at ospital ay patuloy na pinauunlad upang tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa aspeto ng ekonomiya, tayo ay nagpakilala ng mga programa na naglalayong magdala ng trabaho at negosyo sa ating lalawigan. Pinapangarap natin pagtatayo ng Marinduque Economic Zone ay isang hakbang patungo sa mas maunlad na hinaharap. Inaasahan natin na ang MAREZ o Marinduque Economic Zone ay magiging sentro ng oportunidad, di lamang para sa ating mga kababayan, kundi pati na rin sa mga dayuhang negosyante na nais mamuhunan sa ating mahal na probinsya. Higit sa lahat, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na patuloy na nag-aambag para sa ikuunlad ng ating lalawigan. Sama-sama tayong humarap sa mga pagsubok at sama-sama rin nating ipagdiwang ang ating mga tagumpay. Ang ating pagkakaisa ang nagiging susi sa tagumpay at kaunlaran ng ating probinsya. Sa pagtatapos,
naway magpatuloy tayo magpursige at magkaisa para sa mga maliwanag na kinabukasan ng Marinduque. Ipagmalaki natin ang kasaysayan, ipagmalaki natin ang ating mga ninuno, ipagmalaki natin ang mga sarili bilang mga tunay na Marinduqueño. Ang diwa ng Battle of Pai ay nanatiling buhay sa ating puso at isipan at magsisilbing inspirasyon sa bawat hakbang na ating gagawin para sa ikuunlad ng ating lalawigan. Muli, isang maligaya at makasaysayang pagdiriwang na ika-124th anniversary ng Battle of Pai sa ating lahat. At mabuhay ang Marinduque, mabuhay ang Buwak, at maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. Marami pong salamat, Atty. Maki, sa mga mensaheng iyong naibahagi. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, isang pampasiglang bilang ang muli nating masasaksihan. Ito ay isang sayaw na nagmula mismo dito sa Barangay Balimbing. Ang sayaw na ito ay nagpapakita ng saya at pagdiriwang. At ang mga steps o hakbang nito ay medyo mahirap at nangangailangan ng kahusayan upang maisagawa. Saksihan at palakpakan po natin ang mga mag-aaral ng Marinduque State University para sa sayaw na Pachado. Salamat sa ating mga mag-aaral ng kauna-unahan at nag-iisang universidad sa ating lalawigan. Marinduque State University, muli po palakpakan natin silang lahat. At patuloy po tayong makikinig sa mensahe mula naman sa kinatawan ng ating lalawigan sa Kongreso
Palakpakan po natin si kagalang-galang Lord Alan J. Q. Velasco na ngayon ay kinakatawan ni kagalang-galang Aurelio Jojo Leva III. Maraming salamat, Sir Gerson. Ang ating pong Congressman Lord Alan Velasco ay hindi natin makakasama sa araw na ito sapagkat siya po ay kasulukuyang gumagampan ng kanyang tungkulin bilang kinatawan natin sa Kongreso ng Pilipinas. Magkaganon po, siya po ay nakikiisa sa pagdiriwang natin sa okasyong ito. Ito po ang pangalawang beses ko nang magkasunod na beses na ako ang kinatawan ng ating kinatawan. Kaya ang feeling ko po ay kamukha na ako ni Lord Alan. Huwag lamang sa katawan. Ito po ang kanyang mensahe. Sa kagalang-galang at pinagpipitagan ng punong bayan ng Bayan ng Buwak, kagalang-galang Army de la Cruz Carrion at sa kanyang pamilya, sa pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo, at sa mga kasapi ng Sangguniang Bayan, sa aking ama at minamahal na ama ng lalawigan, kagalang-galang Presbitero J. Velasco Jr., na kinakatawan ng ating Acting Provincial Governor Mark Julius P. Caballes, sa pangalawang punong lalawigan, kagalang-galang Adeline M. Angeles, na kinakatawan ni Miss Ivy Marciano, sa mga kasapi ng Sangguniang Palalawigan na narito ngayon, sa ating pinagpipitagan ng pambayang tagapangasiwa, Ginoong Carlo Pelizardo Jacinto, sa Police Regional Office Director Mima Ropa, Police Brigadier General Roger L. Quezada, na kinakatawan ni Police Colonel Arthur Salida, sa Commander ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army, Major General Roberto S. Capulong, sa punong bayan ng Bayan ng Buena Vista, Mayor Bong Siena, sa pangalawang punong bayan ng Bayan ng Buena Vista, Vice Mayor David Bito at mga kasapi ng Sangguniang Bayan ng Buena Vista, sa pangalawang punong bayan ng Bayan ng Gasan, Vice Mayor Leng Baldo at mga kasapi ng punong bayan, ng punong Sangguniang Bayan ng Gasan, sa 61 punong barangay ng Bayan ng Buwak, sa punong barangay ng host barangay ng Balingbing, kagalang-galang Arnold Labay, sa mga kasapi ng Sangguniang Barangay, sa Sangguniang Kabataan, mga pinuno at kawani ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga samahang sibiko, mga kabataang scout, mga frontline workers, at sa inyong lahat, mga mahal kong Marinduqueño, magandang umaga po sa ating lahat.